Kumusta na po kayo mga kaibigan, mga ginigiliw naming taga-subaybay? Saan mapunda ko kayo sa mundo naroroon? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga kaibigan, gaya po ng dati, tayo po ay sasagot sa mga tuligsa ng mga kaibayo namin sa pananampalataya. Lalo-lalo na po sa isang puno ng isang samahan na binabatikos niya at tinutuligsa ang aming pananalangin sa Diyos na nakatayo. Narito po siya, pakinggan po natin. Ang itinuro niyang panalangin patayo. Tumayo kayo. Wala namang ganun sa Biblia na sing mananalangin tumayo. Kaya ministro, sing mananalangin nakatayo Kasi utos ni Manalo yun. Tumayo kayo. Basahin natin. Antikristo ito si Manalo Basahin natin sa kanilang pangunahing aral. Ito po, nasa mga pangunahing aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, page 116. Isama ninyo ang damdamin ninyo kapag nananalangin ang kapulungan. Sino man sa mga nangangasiwa ng pagsasamba ang nangunguna. Tumayo kayo ng maayos. Tumayo, utos ni Manalo yan Siya gumawa niyan sa Biblia, hindi naman nakalagay, tumayo. Mga kaibigan, kita niyo naman po kung paano batikusin ng isang puno, ng isang reliyon ang aming pananalangin na nakatayo. Sabi niya mga antikristo daw ang mga nananalangin nakatayo gaya ng aming ginagawa. At take note, wala daw po sa Biblia ang mga nakatayong nananalangin sa ating Panginoong Diyos. Bueno, hindi na po kami makikipagtalo pa mga kaibigan. Biblia po ang ating sasangguniin. Wala po bang nakatayo na mga lingkod ng Diyos na nananalangin sa ating Panginoon? Pakinggan po ninyo mga kaibigan ang aking babasahin. Ito po ay nakasulat sa Marcos 11, talatang 25, na ganito po ang ating mababasa. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Mga kaibigan, sa tanong po natin kanina, mula sa batikos po at tuligsa ng isang puno, ng isang samahan, na isang antikristo umano ang aming isinasagawa kapag kami ay nananalangin sapagkat kami ay nakatayo. Dito po ay ating napatunayan ng kanyang batikos o tuligsa ay hindi po nakabatay sa Biblia. Lumalabas po na hindi po nababasa ni Ginoong Soriano ang nakatala po sa Marcos 11 talatang 25 na ang mga mananalangin nakatayo ay inutusang magpatawad muna sa mga nagkasala sa kanila upang sila naman ay patawarin ng Diyos na nasa langit. Kaya, pawang paninira lamang po ang ginawa nitong puno ng isang samahan patungkol po sa aming isinasagawang pananalangin nakatayo. Bukod pa po sa Marcos 11:25, mga ginigiliw naming taga-subaybay, meron pa bang nananalangin nakatayo na tinanggap ang ating Panginoong Diyos? Pakinggan po ninyo ang Lucas 18:13 hanggang 15 mga kaibigan, ay ganito po ang ating mababasa. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang nakatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mabagpo kayo sa akin na isang makasalanan. Sinabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Parisiyo, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpakababa ay itataas. Mga kaibigan, sa tagpo pong ito ay nagkaroon po ng hinghaga ang ating Panginoong Hesukristo patungkol po sa isang Parisiyo at isang maniningil ng buwis na pawang nakatayo sa loob ng templo na nananalangin.
Ang Pariseo po ay nananalangin at puro po pagtataas ng kanyang sarili. Hindi daw umano siya nagkasala, tumutulong daw siya sa nag-iika po daw siya, hindi daw siya katulad ng isang maniningil ng buwis na makasalanan. Samantalang ang isang maniningil ng buwis na isang publikano na nakatayo rin, na nananalangin sa Diyos at nagpakumbaba at kinikilala niya ang kanyang mga kasalanan. Ang sabi ni Kristo, ang Parisiyong nananalangin ay hindi tinanggap ng ating Panginoong Diyos. Samantalang ang lalaking ito anya na isang maniningil ng buwis at ay umuwing matuwid, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpakumbaba ay itataas. Sa pagkataong ito, mga kaibigan, nagpakumbaba po ang isang maniningil ng buwis, ano? Kaya tinanggap ng Diyos ang kanyang panalangin. Bagamat ang dalawang ito na nananalangin ay pawang nakatayo. Kaya isa na namang katotohanan ang ating palahad na hindi po problema sa ating Panginoong Diyos ang posisyon, kung ano man po ang inyong posisyon sa pananalangin. Ang mahalaga ay dito sa ating binasa ay talagang ang tinitingnan ng ating Panginoong Diyos ay kung ikaw ba ay taos sa puso na nananalangin sa Kanya, o kung ang iyong pananalangin sa Kanya ay pawang pagmamataas lamang. Kaya hindi po importante sa Diyos ang posisyon na ikaw ba ay nakaluhod, nakatayo, o nagpatira pa, sapagkat ang tinitingnan ng ating Panginoong Diyos ay ang sinseridad ng inyong pananalangin.